Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Isang pagpalang araw sa inyo guys. So muli tayo nagbabalik guys. So mayroon naman dinala sa atin na amplifier dito guys na ayan guys, platinum Boss ME-400 Pro. Ayan guys, so dinala dito sa atin ng ating kaibigan. So ang problema nito guys, no sounds. So nung sinubukan kong testingin, ayaw mag switch on ng relay nya. So ang gagawin natin dito guys, bubuksan natin para malaman natin yung problema nito, kung bakit ayaw tumunog at ayaw mag-switch on ng relay. So okay guys, medyo madumi pa nga guys. So tuwas ko lang muna at bubuksan natin itong unit para kung madumi man yan at malinisan natin. Okay guys, tuwas lang muna. So guys, ito na nga guys, nabuksan na natin yung unit guys. So medyo maalikabok ng konti. So bali lilinisan muna natin. At ayan yung blower nya, madumi. So okay pa naman yung mukhang bago pa. So alisan muna natin ang dumi guys. Linisan muna natin para medyo maganda-ganda. Guys, tapos ko lang muna saglit. So guys, ito na nga, binaklas na natin yung amplifier natin. Ayan na. So nakataob. So sinama na natin tong kasi mahirap tanggalin yung nakapix yung speaker out sa lagayan ng speaker. Mahirap tanggalin, kasabay talaga ito nakapix. So gagawin muna natin guys, i-voltage check muna natin yung yung output. I-check natin yung biasing ng output natin. Kasi ayaw mag-switch on ng relay, baka may problema. Malalaman natin kung anong kalalabasan ng output niyan, yung biasing. Twister lang natin yung twister natin. Ayan guys, nakasit na sa DC. So bali pa plug in na lang natin guys. Ayan, naka-plug in na. Ayan. So pa-power on na natin guys. Ayan. Power on na yan guys. So check natin yung output natin guys. Tingnan nyo na lang yung multimeter. So wala. Okay na. Wala to. Wala ito. Ito sa kabila. Ayan, may 0.4. 0.4. 0.4. So yun nga guys. So bali ito guys, itong dalawa may 0.4. Ito
ito wala. So yan tayo maghanap ng ano, trouble sa isang channel na ito. Okay guys, pause ko lang muna guys. Okay guys, ito na nga yung board natin. Hiniwalay ko na doon sa kaha. Hindi ko sinama ko na tong kaha kasi nakafix yung ano natin doon, yung output ng speaker. So bali nagano tayo guys, nagpalit tayo ng transistor dito sa ano ng supply, regulator ata to guys. Tapos itong capacitor ayan, nakabit ko na. Bali ayan siya guys. So ayan nga guys, oh. Hindi pa napuputol yung paa. Ayan, mahaba pa. So bali may ikakabit pa tayong ano guys, diode. Ito guys, dalawang diode, yung IN4007. Dito yan guys, oh. Ayan dyan. So yung capacitor saka yung transistor na regulator natin na ano na kabit natin. So bali ito na lang guys yung diode. Kabit na lang natin to. So may ano naman yan guys, ito yung positive, yung may puti. May guide naman doon. Yan. Yan, nilinang na natin guys. Ayan, bali putulin na lang natin yung mga paa guys. Guys, pause ko muna guys, nakabit na natin, nahinang na natin, lilinisan ko lang yan guys, okay? So guys, ito na nga guys, natapos na natin ikabit yung ano natin dito, yung diode, tsaka yung capacitor, at tsaka yung regulator na transistor. So bali pagkatapos na yun guys, nag-check ako dito sa ano, dahil yung binol-check natin itong output na itong dalawa, walang voltahe. So bali yung isa ditong transistor guys, binaklas ko dahil yung tinitest ko parang shorted. So ito yun guys, yung inaktwal ko shorted nga, ayan o, may crack o. Tapos yung isang ano dito guys, ceramic na ito, yung resistor, yung 0.22 5 watts, shorted din. Tinanggal ko kasi nung chinecheck ko din dito, parang shorted, kaya inaktwal ko, binaklas ko, shorted na nung chinecheck ko. So bali ito guys, yung output niya
pag chinecheck ko dyan is parang shorted. So i-actual natin, ugutin natin yan para ma-check natin. So bali babaklasin ko lang yan guys, tapos i-check natin. Okay guys, pause ko muna to guys. So ayan na nga guys, nabaklas na natin yung dalawang output dito. So bali ito na yun guys. So yan yung parts number niya guys, MP1526 1526. Ayan guys, 1526. So kumpirmado nga guys, shorted siya guys yung dalawa. Kaya pala walang ano to, walang voltage biasing kasi shorted. Tsaka yung ano natin ba, shorted yung ito, resistor natin. Tapos itong isang transistor. So hindi lang pala yung problema dito sa may ano, may power supply, mayroon din pala dito sa ano, mainboard. Output natin shorted dalawa. So konfirmado guys, shorted. So ayan o. Dapat ano yan guys, papalo lang sa 0.5, 0.6. So ito guys. So ayan guys oh. Ang baba. 0.00 to, dapat 0.6 or 0.5 yan guys. Ayan oh. 0.2 nasa 0.00 to, ayan OL. Oh. Shorted yan guys. Oh. Wala yan. Pares yan silang dalawa. Ito. Oh. Shorted. Shorted dalawang output guys. So bali wala pa tayong pamalit dyan guys. So i-standby muna natin to at bibili pa tayo. Okay. So guys, update tayo dun sa ginagawa natin na amplifier. So ito yung mga shorted na pyesa na inalis natin. Dalawang output, tsaka isang resistor, tsaka isang transistor drive. So bali nakabili na tayo guys. Ito yung ipapalit natin. So bali yung output natin guys, yan yung part number niya, 1526. So bali walang available na ganitong part number. So bali yung kinuha natin ay ano, ito guys, yung ipapalit natin, A1941. So pares lang naman sila nito guys. Ano to eh, itong 1526 PNP to. So bali ito rin na ano, itong A1941 is PNP din. So parehas lang sila, part number lang naman yung nagkaiba. So ito yung i-replace natin guys. So ito yung resistor guys, 0.22. Bali wala silang available do sa binilihan ko. So ito yung ipapalit natin, yung 0.25. So medyo mataas lang ng konti. Wala namang problema yan guys, at least hindi siya bumaba. So bali wala silang ganitong design guys, yung patayo. So bali ito na lang yung gagawin natin. Ito na lang ipapalit natin, pag ganyan na lang siya, pahiga. Kasi wala silang available na ganito. So tapos ito guys, ito yung ipapalit natin. So okay guys, mag-proceed lang tayo, magpalit tayo nito. Okay, push ko lang muna to guys. So guys, ito na, ikakabit na natin, hinangin na natin yung transistor saka yung resistor guys. Ito, ihinang na natin yan guys. Ito. Okay, pagkititan natin to.
siya guys. Ilaw na natin yan guys. Patay. Dumikit. Yun. Ayun. Patay na. So ayan na guys, nahinang na natin guys. So bali i-check na lang natin dito yung output kung pwede na natin lagyan ng output na actual natin. I-check natin yung biasing. Okay guys. Hello guys, update tayo sa ginagawa natin na amplifier. Pasensya na kayo guys, medyo inabutan na tayo ng dilim. Medyo gabi na. Kasi gawa ng mahirap yung trouble natin guys. Bali nung nag-voltage biasing ako guys, abnormal yung yung biasing, hindi stable. Tatas bababa, tatas bababa. Hindi siya stable guys. So kaya pala nag-troubleshoot ako. Mayroon pa palang shorted na resistor dito guys. Yan yung maliit. 10 ohms. Bali dalawa yan dito, yung isa sa gilid. So bali ito yun guys oh. So nung napalitan ko, okay na, nag-normal na. So bali kinabit ko na yung output guys. Hindi ko na na-videohan dahil nagmamadali tayo. So ayan na yung output na kinabit natin. Yan, tapos ito. So yan. So update lang tayo guys. Okay na to, testingin lang natin. So may na yan guys, naka power on na. May input na tayo dito. Ito, cellphone lang gamit natin guys. Ayan. So naka FM lang yan guys. So pihitin lang natin yung volume guys. Ayan guys, mayroon na siyang sounds guys. Hindi natin pwedeng guys, steady yung sounds, baka makapira tayo. Lakasin na lang tayo. So ito guys yung indicator ng left and right channel. Pag umilaw parehas yan, ibig sabihin mayroon yung left and right. Ayan o. So
So guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyo guys. Pasensya na kayo at medyo mahirap yung trouble natin. Medyo inabutan na tayo ng gabi. So guys, maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang guys. Paalam.